Sa ika-40 palapag ng Martinez Tower, isang lalaki na nakasuot ng maduming uniforming pang-maintenance ang nakatayo sa harap ng pinakamaimpluwensyang babae sa lungsod. Si Jennifer Martinez ay hindi na personal na nagpapatawag ng sinuman sa loob ng maraming taon, hindi tulad nito, hindi sa mga matang ganoon katalas, puno ng higit pa sa galit. Bakit ako tinatawag ng anak mo na mommy? Bumagsak ang mga salitang iyon na parang balde ng malamig na tubig. Sa puntong iyon, tila narinig na ng buong tore. Isang munting batang babae, halos 5 taong gulang pa lamang, ang sumigaw ng mommy sa loob ng punong elevator. Inaabot ang kamay sa isang babaeng kilala sa kanyang malamig na katahimikan. Isang babaeng hindi nangumiti sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi na tinag si Salvador Romero. Tumingin siya ng diretsyo sa nanginginig na figura sa likod ng makinis na salaming mesa at sinabi ang tanging totoo niyang masasabi. Dahil hindi niya alam kung ano ang itsura ng isang ina. Ang alam lang niya ay kung ano ang pakiramdam ng isang ina. Si Jennifer Martinez, CEO ng isang imperyong nagkakahalaga ng $2 bilyong, ang tinatawag na Ice Queen, ay hindi makapagsalita. At ang sumunod ay magwawasak sa kanilang dalawa. Sa loob ng halos 2 taon, nagtrabaho si Salvador Romero sa night shift sa Martinez Tower. Tahimik na itinutulak ang kanyang cleaning cart sa mga marmol na pasilyo ng gusali matagal matapos umuwi ang mga executive. $12 kada oras lang ang kanyang kinikita. Hindi ito malaking halaga, ngunit ang trabaho ay nagbigay ng mas mahalaga, kakayahang mag-adjust. Ang kanyang supervisor na si Doug, isang pagod na lalaking marami nang nakita para magtanong pa, ay hinayaang magtrabaho si Salvador mula 6:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw. Ibig sabihin, maaari niyang sunduin ang anak niyang si Anita mula kindergarten ng 3:00. Makasama ito sa hapon, pakainin at patulugin bago siya pumasok sa trabaho. Hindi ito perpekto. Hindi naging perpekto ang buhay mula nang mamatay si Rowena. Ngunit sapat iyon para magpatuloy sila. At sa ilang araw, higit pa iyon sa inaasahan ni Salvador. Ang tunay na problema ay ang mga pagitan, ang mga puwang sa schedule. Ang babysitter ni Anita na si Mrs. Finley, isang retiradong guro na nakatira lamang ilang pinto ang layo, ay naging maaasahan sa loob ng 1 taon at kalahati. Ngunit nang magkasakit ang kanyang kapatid sa Florida, nagkagulo ang lahat. Napatingin si Salvador sa kalendaryong puno ng bakanting araw at walang mapag-iwanan kay Anita. Sinubukan niya ang lahat ng naisip niya, mga kapitbahay, daycare sa simbahan, pati isang teenager sa kalye na nagsabing magaling siya sa mga bata. Ngunit walang gumana. May sariling pamilya ang mga kapitbahay. Nagsasara ang daycare ng simbahan ng 5:00 at ang teenager mas interesado sa pagte-text kaysa bantayan si Anita. Kaya nang wala na talagang ibang pagpipilian, ginawa ni Salvador ang tanging kaya niyang gawin. Dinala niya ang anak niya sa trabaho. Sa basement ng Martinez Tower, katabi ng mga mechanical system, may isang nakalimutang storage room na puno ng lumang upuan, hindi ginagamit na mesa at maalikabok na kahon. Ilang buwan na ang nakalipas, nagdala si Salvador ng maliit at luma ng sofa. Kupas ang mga unan at may bahagyang amoy ng lumang tela. Inangkin iyon ni Anita bilang kanyang sariling taguan, ang kanyang munting fort. Doon siya nagkukulubot, kasama ang kanyang stuffed bear na si Mr. Buttons, isang laruan na dati malambot, ngunit ngayoy gusot at kupas na dahil sa sobrang paglalaba. Gumuguhit siya ng mga larawan hanggang sa makatulog. Tuwing kalahating oras, tahimik na binubuksan ni Salvador ang pinto upang silipin siya at bawat pagkakataon ay sumisikip ang dibdib niya sa guilt. Walang batang dapat magpalipas ng gabi sa basement.
Ngunit ang alternatibo, walang trabaho, walang bahay, walang pagkain. Hindi kailanman nagreklamo si Anita. Iyon ang pinakamasakit. Ginawa niyang fairy tale ang mga gabing iyon, bumubulong kay Mr. Buttons tungkol sa mga mahiwagang kastilyo at tinatanong ang kanyang tatay kung may mga dragon ba sa boiler room. Ang kanyang imahinasyon ay ligaw at maliwanag tulad ng kanyang ina. Mayroon pa siyang mga mata ni Rowena, malalaki, kayumanggi at tila kumikislap pa rin sa kabila ng lahat ng pagkawala. Madalas nakatitig si Salvador sa kanya habang natutulog sa lumang sofa. Suot pa rin ang masikip na pink shoes. Ayaw niyang hubarin. Si Rowena ang bumili nito 2 linggo bago ang aksidente. Masakit na sa paa ni Anita, ngunit ayaw niyang bitawan. Si Mami ang pumili nito, sabi niya, na parabang sapat na iyon bilang paliwanag. At marahil, sapat nga. Nagsimula ang mga tanong 1 taon matapos pumanaw si Rowena. 3 taong gulang si Anita noon, sapat na gulang upang mapansin na ang ibang bata ay may tinatawag na mommy. May sumusundo sa kanila, nag-aayos ng buhok, humahalik kapag umiiyak sila. "Daddy," tanong niya isang gabi habang hinihila ang manggas ng kanyang ama, "ano ang ginagawa ng isang mommy?" Natigilan si Salvador. Paano mo ipapaliwanag ang isang ina sa batang hindi na maalala ang kanya? Hindi nakatulong ang mga litrato, hindi makakonekta si Anita sa estrangherang nakangiti roon. Kaya sa halip, inilarawan ni Salvador kung ano ang isang ina. Sinabi niya na ang ina ay ang lumuluhod sa tabi mo kapag nadapa ka, ang nagtatali ng sintas ng sapatos mo at tinitingnan pa ulit para siguradong maayos. Ang ina ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamahalaga sa buong mundo. Ang ina ay init, seguridad at pagmamahal na nararamdaman mo kahit hindi mo nakikita. Maingat na nakinig si Anita. Tumango siya. At mula noon, hinanap niya ang kanyang ina hindi sa larawan, kundi sa mga tao. Ang unang pagkakataon na nakita ni Jennifer Martinez si Anita ay halos hating gabi ng isang Martes. Nag-overtime siya sa pag-review ng mga kontrata tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Ang tahanan niya ay isang malamig na penthouse na puno ng katahimikan at pagsisisi. Mas madali ang trabaho kaysa alalahanin. Pagbukas ng elevator papunta sa parking garage, napahinto siya. Doon, nakaupo ng naka-cross legs sa sementong sahig, napapalibutan ng mga krayola, ay isang munting batang babae, mga 5 taong gulang, magulong kayumangging buhok na nakatali sa isang tabingi at hindi maayos na ponytail, at isang pares ng pink shoes na mukhang masakit na sa liit. Tahimik na humuhuni ang munting batang babae sa sarili niya, hindi man sumusunod sa tunay na himig. Lubos na nakatuon sa larawang iginuguhit niya. Hindi siya tumingala hanggang sa marinig niya ang matalim na tunog ng mga takong ni Jennifer na umalingaw-ngaw sa sahig ng garahe. "Hay!" Masayang bati ng bata na parabang ang makakita ng isang estranghero sa underground parking lot 11:00 ng gabi ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, malalaki, at puno ng inosenteng kuryosidad. Wala ni isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Jennifer. Hindi niya kaya. Nakatuon ang pansin niya sa pink na sapatos ng bata. Gasgas ang dulo, kupas na ang mga strap, at ang kulay ay eksaktong bubblegum shade na dati paborito ni Ren. Sa loob ng ilang segundong tila walang katapusan, nanatiling nakapirmi si Jennifer. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay titigan ng mga sapatos habang may isang bagay sa malalim niyang dibdib ang tila nabibiyak. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod. Masyadong malakas ang tunog ng kanyang mga hakbang sa walang laman na garahe habang siya'y naglalakad palayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang halos hindi niya mahawakan ang susi.
Sinabi niya sa sarili na hindi na siya babalik. Pinilit niyang isipin na wala itong ibig sabihin. Isang bata lamang, isang pagkakataon lamang, isang pares ng sapatos na nagpapaalala sa kanya ng taong nawala. Ngunit kinabukasan muli siyang lumabas ng opisina 11:00. At sa susunod na gabi, minsan wala ron ang bata. Tahimik at walang laman ang basement at may kakaibang pakiramdam si Jennifer. Isang bagay na halos kahawig ng pagkadismaya kahit ayaw niyang aminin. Pero sa mga gabing naroon ang bata nakaupo kasama ang mga krayola, ang stuffed bear niya at ang pink na sapatos, bumabagal ang lakad ni Jennifer. Tinitingnan niya ito mula sa malayo, hinahayaang manatili ang tingin niya sa loob lamang ng sandali. Hindi siya lumalapit, hindi siya nagsasalita. Tanging nagmamasid siya tulad ng isang taong nakatitig sa apoy, alam na ang init ay maaari ring sumira sa kanya. Sa ika-4 na gabi, napansin siya ng bata. "Hi, elevator lady!" sigaw nito, masayang kumakaway habang hawak pa rin ang krayola. Matigas na tumango si Jennifer at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng munting bitak. Sa ika-5 gabi, umiiyak ang bata. Mahihinang hikbi ang tumalbog sa mga pader ng semento habang nakapulupot siya sa sulok, mahigpit na yakap ang lumang stuffed bear. Kumurap ang mga ilaw sa loob lamang ng ilang segundo. Isang maliit na problema sa kuryente. Ngunit dito sa ibaba, kahit 10 segundo ng dilim, ay parang walang hanggan. Nakatayo si Jennifer mga 20 talampakan ng layo, isang kamay nakadikit sa malamig na pader, pinagmamasdan ng batang nanginginig sa takot. Hindi siya lumapit, hindi niya kaya, ngunit nanatili siya ron hanggang sa humupa ang iyak, hanggang sa itaas ng bata ang ulo nito at makita si Jennifer sa anino. "Natatakot ka rin ba sa dilim?" Tanong ng bata, nanginginig pa rin ang boses. Sumikip ang lalamunan ni Jennifer. "Oo," bulong niya. Ito ang unang salitang sinabi niya sa bata at iyon ang katotohanan. Hindi siya natatakot sa dilim mismo, kundi sa kawalan na nanirahan sa loob niya sa loob ng 3 taon. Ang mabibigat na anino na bumabalik tuwing humihinto siya upang maramdaman ang kahit ano. At dumating ang ika-6 na gabi, ang gabing iyon ang nagbago ng lahat. Nahihirapan ang bata sa kanyang sapatos. Napudpud na ang velcro straps at hindi kayang itali ng maliliit niyang daliri ang buhol na ginawa ni Salvador kaninang umaga. Hinila niya ito ng hinila, puno ng frustrasyon ng mukha. Pagkatapos, nadapa siya. Hindi ito malubhang pagkahulog, ngunit tumama ang kanyang tuhod sa semento at nagasgasan ang kanyang palad sa magaspang na sahig. Ngunit ang maliit na tunog na ginawa niya, isang mabilis na sigaw ng sakit at gulat, ay tumagos kay Jennifer na parang kutsilyo. Bago pa niya namalayan ang ginagawa niya, gumagalaw na siya. Mabilis ang tunog ng kanyang takong habang tinatawid niya ang pagitan nilang dalawa. Umusog ang mamahalin niyang suit habang siya'y lumuhod sa tabi ng bata at ang kanyang mga kamay na pumipirma ng $1,000,000,000 na kasunduan, mga kamay na bumuo ng isang imperyo, ay marahang inabot ang sapatos ng bata. "Hayaan mo," mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang tinali ang sintas, maingat at may parehong pasensya na dati niyang ginagamit tuwing umaga kay Ren bago pumasok sa paaralan. Nang matapos siya, hinila niya ang sintas ng 1 beses, pagkatapos muli, dahil hindi kailanman sapat ang 1 beses lang. Iyon ang dating pinagtatawanan ni Ren tuwing chinecheck ni Jennifer ang bawat buhol ng 2 beses. Nanginginig ang mga daliri ni Jennifer habang ibinaba niya muli ang paa ng bata. Tumingala ang bata gamit ang malalaking kayumangging mata. "Ikaw ba ay isang mommy?" tanong nito. Tumama ang tanong kay Jennifer na parang suntok. Sa isang nakakatakot na sandali, nakalimutan niyang huminga.
Masyado siyang mabilis na tumayo, malakas ang pintig ng puso sa dibdib. Hindi siya sumagot, hindi niya kaya. Sa halip tumalikod siya at naglakad palayo nang mas mabilis kaysa dati. Halos tumatakbo ang kanyang takong tumatama sa semento na parang putok ng baril. Sa likuran niya muling tumawag ang bata, ngunit hindi tumigil si Jennifer. Hindi siya pwedeng tumigil. Isang linggo pagkatapos, nangyari ito sa elevator. Katatapos lang ni Jennifer ng isang board meeting, puno ang isip niya ng mga numero, chart at projections nang bumukas ang mga pinto sa lobby. Pumasok ang isang maintenance worker kasama ang kanyang anak na babae. Biglang lumiwanag ang mukha ng bata, lumaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Itinuro niya si Jennifer ng diretso, ang maliit niyang daliri tumusok na parang palaso. At pagkatapos ay sumigaw siya sa pinakamalakas na boses, "Mami!" Natigilan ang buong elevator. 3 executive, 2 assistant at isang security guard ang napatingin. Naramdaman ni Jennifer na tila naubos ang dugo sa kanyang mukha. Ang maintenance worker, isang matangkad na lalaki na may mansa ng langis sa uniforme at pagod sa mga mata, ay mukhang horrified. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng anak, bumubulong ng urgent na salita. Ngunit hindi nakinig ang bata. Lumapit siya kay Jennifer, nagliliwanag sa kaligayahan na para bang natagpuan niya ang isang bagay na napakahalaga. Isang bagay na akala niya'y nawala na magpakailanman. "Mami, bumalik ka!" Bumukas ang mga pintuan ng elevator. Biglang tumakbo si Jennifer. Hindi niya maalala kung kailan niya pinindot ang buton. Hindi niya maalala kung paano niya itinulak ang sarili sa gitna ng tahimik na mga tao. Hindi man lang niya namalayan ang paligid hanggang sa makita niya ang sarili pabalik sa opisina, nakalak ang pinto, nakasandal ang likod sa pader habang pilit siyang humihinga. Umalingaw-ngaw ang salita sa kanyang isip na parang sirena, "Mami, mami, mami." Walang tumawag sa kanya yun sa loob ng mahigit 3 taon. Wala nang tatawag muli dahil wala na si Ren nakalibing sa isang tahimik na puntod sa kabilang panig ng lungsod, suot ang paborito niyang pink na sapatos. Hindi kayang isipin ni Jennifer na ang mga sapatos na yon ay basta nakatago lang sa aparador. Kailangan niyang may kahulugan pa rin ang mga iyon. Pagsapit ng tanghali kinabukasan, puno ng bulungan ang buong gusali. Kumakalat ang mga tsismis mula palapag hanggang palapag, ang CEO at isang janitor, ang ice queen at isang munting bata. Ano ba ang nakita nila sa elevator? Naririnig ni Jennifer ang mga pira-pirasong usapan saan man siya magpunta. Humihina ang mga boses sa sandaling pumasok siya. Mga assistant na pasulyap-sulyap, akala nila'y hindi niya napapansin. Pero napapansin niya ang lahat, lagi naman. At ngayon, napansin niya ang bagong ekspresyon sa kanilang mga mata. Hindi takot, hindi paghanga, kundi mas masahol. Awa, kuryosidad na may kasamang paghuhusga. At ang lahat ng tanong, wala siyang sagot dahil hindi rin niya ito nauunawaan. Kinahapunan, tinawagan niya ang HR. Alamin kung sino ang maintenance worker, yung may anak na babae, utos niya. Malamig at malinaw ang boses na parang talim, parehong tono na ginagamit niya sa mga mababangis na negosasyon. Gusto ko ang pangalan niya, record niya, lahat. Sa loob ng 1 oras, may folder na bumagsak sa kanyang mesa. Salvador Romero, edad 38, balo, isang anak 5 taong gulang, night shift janitor, malinis na record, mahusay ang performance reviews, walang reklamo. Dahan-dahang pinagmasdan ni Jennifer ang mga papel hanggang sa mapunta ang tingin niya sa larawan, ID photo nito. Matibay ang panga, pagod ang mga mata, ang uri ng pagod na galing sa sakit, hindi sa katamaran. Ang pagod na nagpapatuloy dahil kailangan. Kilala niya ang tinging iyon. Ito rin ang nakikita niya sa sariling refleksyon tuwing umaga. "Ipadala siya rito," sabi niya sa assistant. "Ngayon."
Hindi pa kailanman nakapunta si Salvador sa matataas na palapag. Ang biyahe sa elevator ay parang countdown sa isang huling sandali. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mga kamay kahit paulit-ulit niyang hinugasan ng mga iyon sa banyo sa basement. Pero nararamdaman pa rin niya ang tila multo ng grasa sa balat, ang hindi nakikitang patunay kung sino siya at saan siya nanggaling. Pagbukas ng pintuan ng elevator, pumasok siya sa mundong hindi kanya, kumikinang na marmol na sahig, mga chandelier na parang bituin, matataas na bintana na nagpapakitang ang lungsod sa ibaba ay tila malayo at hindi mahalaga. Hindi siya tiningnan ng assistant na gumabay sa kanya. Itinuro lamang nito ang isang pinto at umalis. Sa loob, nakatayo si Jennifer Martinez na parang komandanteng handang lumaban. Matigas ang postura, matalim ang presensya. Mas matangkad siya kaysa inaasahan ni Salvador. Ang mukha ay napapalibutan ng perpektong ayos na blood na buhok at walang mabasang emosyon ng ekspresyon. Mukhang mas mahal pa ang suit niya kaysa sa kotse ni Salvador. Ang kanyang mga mata, malamig na kulay abo, parang langit ng taglamig, ay tila nagtatago ng lahat ng damdamin. Ilang beses na niyang nakita ang larawan nito sa lobby, pero sa personal, may iba pa, may sugat, may sakit na pilit niyang ibinabaon. Mr. Romero, mabilis niyang sabi, alam mo ba kung bakit ka narito? Lunok si Salvador. Sa tingin ko po, ma'am. Ang anak mo! Maingat niyang bigkas na parang masakit sabihin ay dinadala mo sa trabaho. Labag yun sa lahat ng patakaran ng gusali. Opo ma'am, sagot niya. Naiintindihan ko, pasensya na. Hindi ako interesado sa paghingi ng tawad. Putol niya, kumaway ng padismissive. Gusto ko ng sagot. Nakatutok ang tingin niya kay Salvador na parang spotlight. Bakit ako tinatawag ng anak mo na mami? Nandoon na ang tanong na kinatatakutan niya, ang tanong na iniiwasan niya mula nang isigaw ni Anita ang salitang iyon sa harap ng lahat. Huminga ng malalim si Salvador. Maaari siyang magsinungaling. Sabihing nalilito si Anita. Sabihing lahat ng babae ay tinatawag nitong mommy. Magpanggap na wala lang yon. Pero nang tingnan niya si Jennifer Martinez, ang makapangyarihang babaeng nakasuot ng baluting gawa sa seda at katahimikan, napansin niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang tensyon sa kanyang panga, at ang paraan ng paglipat ng tingin niya sa isang estante sa likod niya. Sa loob ng salaming kahon may nakapatong na kulay pink, sapatos, maliit. Sa tingin mo, sinabi kong gawin niya iyon, marahang sabi ni Salvador. Hindi iyon tanong, isa lamang tahimik na pahayag. Bumiyak ang boses ni Jennifer na parang yelo. Pumasok din sa isip ko, isang single father na hirap sa buhay. Tapos bigla na lang tinatawag ng anak niya ang CEO ng multi-billion-dollar company na mami. May mga saksi pa, isang magandang taktika. May gumalaw sa loob ni Salvador. Hindi eksaktong galit, kundi isang malalim at matinding uri ng dangal at isang pagnanais na protektahan ang isang marupok na bagay. Ma'am, sa lahat ng respeto, hindi ko nga po alam kung sino kayo hanggang noong nakaraang linggo. Tiningnan niya siya ng diretsyo, matatag at hindi na tinag. Tinatawag kayo ni Anita na mami dahil para sa kanya, ganun ang pakiramdam ninyo. Iyon lang ang masasabi ko. Napasinghal si Jennifer. Katawa-tawa, halos 2 salita lang ang sinabi ko sa bata. Alam ko, mahina niyang sagot. Kaya nga ito mahirap. Napatingin muli siya sa pink na sapatos sa estante at may malamig na pakiramdam ang lumubog sa kanyang sikmura, isang pagkaunawa. Alam niyo ba kung paano binibigyang kahulugan ng anak ko ang salitang Mommy, Miss Martinez? Nayanig ang kanyang maskara. Ano? Ang asawa ko, ina ni Anita, namatay 3 taon na ang nakalipas. Aksidente sa kotse, 2 taong gulang si Anita noon. Hindi niya siya maalala, hindi ang boses, hindi ang mukha, wala. Huminto siya sandali.
Kaya hindi ko maipaliwanag sa kanya kung ano ang itsura ng isang ina. Kailangan kong ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng isang mommy, sabi ni Salvador. Kalmado na ngayon ang boses, matatag at mainit, tulad ng kapag nagbabasa siya ng bedtime stories o nagpapaliwanag ng buhay sa maliliit at banayad na katotohanan. Sinabi ko sa kanya na ang mommy ay ang taong luluhod sa tabi mo kapag nadapa ka. Siya ang magtatali ng sapatos mo at palaging chinecheck ulit dahil hindi kailanman sapat ang isang beses lang. Isang taong tumitingin sa iyo na parang ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Isang taong ngumingiti sa simpleng pagtingin sa iyo kahit gumuho na ang lahat ng iba. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jennifer. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa, namumuti ang mga buko ng daliri. Simula noon, hinahanap na niya yon, patuloy ni Salvador. Minsan tinawag niyang mommy ang preschool teacher niya. Pagkatapos ang kapitbahay naming si Mrs. Finley 2 beses. Sa bawat pagkakataon, mahinahon siyang itinama. Sinabing hindi, na hindi sila ang kanyang ina. At tinanggap niya iyon. Tiningnan niya si Jennifer ng diretsyo, ang kulay abong ulap na mata nito. Nakatagpo ang matatag na lupa ng kanyang tingin. Pero hindi sa'yo, sabi niya. Sa'yo, hindi niya kayang bitawan, sigurado siya. At hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa gabing iyon sa garahe. Mahina ang boses ni Jennifer. Anong gabi? Yung gabing nadapa siya, yung gabing lumuhod kayo at tinali ang sapatos niya. Humakbang si Salvador ng kaunti sa kanagatubili. Bumaba kayo sa level niya, dahan-dahan ninyong tinali ang sintas, maingat, at nang matapos kayo, hinila ninyo ito ng 2 beses. Sandaling nabara ang boses niya sa lalamunan. At nang tumingin kayo sa kanya, lumambot ang mukha ninyo. Kahit saglit lang, ngumiti kayo. Huminto siya. Hindi ko yata iniisip na namalayan ninyo, pero nakita ni Anita, at yun lang ang kailangan niya. Inangat ni Jennifer ang kamay niya sa leeg, pinipisil ang bahagi sa ibabaw ng tibok ng puso. Hindi ako ngumiti, bulong niya. Hindi ako ngumingiti. Ngumiti kayo, banayad na sabi ni Salvador. 3 taon na kayong hindi ngumingiti. Alam ng buong gusali. Tinatawag nila kayong Ice Queen kapag akala nilang hindi ninyo naririnig. Marahan siyang huminga. Pero ngumiti kayo sa anak ko at naramdaman niya iyon, lahat, kahit yung bahagi na pilit ninyong tinatago. Tahimik ang silid, tanging ang mababang ugong ng vents at ang malayong ingay ng lungsod mula sa bintana ang maririnig. Nakatayo si Jennifer sa likod ng mesa, naninigas ang makinis niyang maskara, unti-unting nabibitak sa mga gilid. Nakita ni Salvador ang bahagyang panginginig ng labi niya, ang kintab ng luha sa mga mata, ang pagyuko ng balikat na parang pinoprotektahan niya ang isang bagay na maliit at madaling masira. Pagkatapos bigla siyang nagsalita, manipis at kakaiba ang boses. Yung sapatos, yung pink na suot niya, saan galing yon? Nagulat si Salvador. Binili yon ng asawa ko, mahina niyang sabi. Bago siya pumanaw, ayaw yun hubarin ni Anita kahit masikip na ngayon. Sabi niya, may mahika raw dahil ang mami niya ang pumili. May lumabas na tunog mula kay Jennifer, isang matalim, basag na hingal na hindi niya sinasadyang pakawalan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa estante sa sulok. Huminto siya sa harap ng isang glass case at tumitig dito, nakatalikod sa silid. Mahina ang boses niya, halos hindi marinig. Ang anak ko may parehong sapatos, parehong kulay, parehong disenyo. Suot niya iyon nang mamatay siya. Bumigat ang katahimikan, nakabitin sa hangin ang mga salita na parang alikabok na ayaw bumagsak. Nanghina si Salvador, parang gumalaw ang sahig sa ilalim niya. Hindi ko po alam, maraan niyang sabi. Pasensya na. Sorry. Huwag, basag ang boses ni Jennifer na parang salamin. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo pwedeng malaman.
Inilapat niya ang palad sa salamin kung saan nakapatong ang munting pink na sapatos, parang mga relikya mula sa mundong wala na. Ang pangalan niya ay Ren, bulong niya. 5 taon siya, mahilig siya sa elevator, mahilig siyang kumaway sa mga estranghero at nawala ang boses niya. Walang luha ang tumulo, ngunit ang sakit ay dumaloy sa bawat salita na parang bitak. Mahilig siya kapag tinali ko ang sapatos niya. Sabi niya, kailangan kong gawin ng 2 beses sa bawat pagkakataon. Pumikit si Salvador. Ang sakit, ang pagkakapareho, halos hindi kayanin. 2 ama, 2 anak na babae, 2 pares ng sapatos. At sa ilalim ng isang skyscraper, somehow, nagbanggaan ng kanilang basag na mundo at tila may tinahi silang bagong bagay. Gusto kong makita ang drawing, biglang sabi ni Jennifer. Mas malinaw na ngayon ang boses, pero marupok pa rin. Yung galing sa school, yung ibinigay ng teacher sa HR. Tumango si Salvador. Maaari kong dalhin, pero Miss Martinez, dalhin mo lang. Hindi pa rin siya lumilingon, nananatili ang kamay niya sa salamin, hindi gumagalaw. Pakiusap. Maya-maya, bumalik si Salvador, dala ang drawing. Gawa ito sa Crayola, matitingkad at hindi pantay ang kulay, diin na diin ng munting kamay ni Anita. May 3 stick figures, isang matangkad na figure na may maikling kayumangging linya bilang buhok, nakasulat, Daddy. Isang mas maliit na may triangle dress, nakasulat, Me. At ang ikatlong figure ay nasa loob ng isang rectangle na may mga button sa gilid. Isang elevator. Ang figure sa loob ay may dilaw na buhok at pulang bibig na hugis ngiti. Sa ibaba nito, sa baluktot na kindergarten handwriting, may isang salita, Mommy. Hinawakan ni Jennifer ang larawan na parang gawa sa salamin. Nanginginig ang mga daliri niya sa gilid. Maingat na hindi masira ang mga guhit. Tinitigan niya ang nakangiting figure sa elevator, ang dilaw na buhok, ang pulang bibig, at may isang bagay sa kanyang mukha ang bumigay. Hindi malakas, hindi may hikbi, kundi tahimik, parang ang pader na sinandalan niya sa loob ng 3 taon ay sa wakas nagsimulang gumuho. Ginuhit niya akong nakangiti, bulong ni Jennifer. Nakatitig sa mga guhit ng Crayola na para bang sagrado ang mga iyon. Ginuguhit niya ang nakikita niya, mahinahong sagot ni Salvador, ang nararamdaman niya. Hindi ako ngumiti sa loob ng 3 taon, sabi ni Jennifer, nanginginig ang boses sa bigat ng katotohanan. Ni minsan, para kanino man. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, kumislap ang kanyang mga mata sa mga luhang hindi pa tumutulo. Hindi pa siya umiiyak, pero may nababasag sa loob niya, hinahayaan ang liwanag na makapasok. Paano niya nakita iyon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Dahil ngumiti ka, marahang sabi ni Salvador. Baka hindi mo napansin, baka hindi mo sinasadya, pero totoo iyon at naramdaman iyon ni Anita. Huminto siya sandali, saka idinugtong, hindi naiintindihan ng mga bata ang mga maskara na suot natin. Hindi nila nakikita ang mga pader na itinatayo natin. Nakikita lang nila ang mga bitak, ang munting sulyap kung sino talaga tayo sa ilalim. Maingat na inilapag ni Jennifer ang drawing sa kanyang mesa, halos sobra ang pag-iingat, na para bang isang maling galaw lang ay mapupunit iyon. Nanginginig na ang kanyang mga kamay, hindi na nakatago, hindi na matatag. Tumalikod siya at lumakad papunta sa bintana, idiniin ang noo sa malamig na salamin. Nakalatag ang lungsod sa ibaba, malawak at maliwanag. Noon, iyon ang lahat ng gusto niya. Ngayon, para itong lugar na hindi na siya kabilang. Bakit ako tinatawag ng anak mo na Mommy? Tanong niya muli. Ngunit ngayon maliit ang boses niya. Hindi mapilit, kundi masakit. Lumapit si Salvador, maingat na hindi siya masyadong lapitan, at sa wakas ay sinabi ang katotohanang matagal niyang dala. Dahil hindi niya alam kung ano ang itsura ng isang ina, sabi niya. Namatay ang mama niya noong 2 taon pa lang siya. Wala siyang naaalala, walang boses, walang mukha, walang alaala.
Huminga siya ng malalim. Kaya kailangan kong sabihin sa kanya kung ano ang ginagawa ng isang ina. Na ang isang ina ay taong luluhod kapag nadapa ka. Magtatali ng sapatos mo at sisiguraduhing mahigpit ang buhol. Titingin sa'yo na parang ikaw ang pinakamahalaga, ngumingiti sa'yo kahit pagod na, kahit gumuho na ang mundo. Lumambot ang kanyang tinig at kahit paano sa gitna ng gabi, sa isang elevator, sa ilalim ng gusaling puno ng mga estranghero, ginawa mo ang lahat ng iyon. Tiningnan niya si Jennifer, nakatayo sa tabi ng salamin. Ang refleksyon niya'y malabo sa ilaw ng lungsod. Ikaw ang unang tao, bukod sa akin, na nagparamdam kay Anita na siya ay nakikita. Talagang nakikita. Nanginginig ang balikat ni Jennifer, ang kamay niya'y nakadiin sa salamin na parang pinipigilan ang sarili na bumagsak. Kaya kapag tinatawag kanyang mommy, hindi dahil nalilito siya o nadaya o mali siya. Huminto siya sandali, saka sinabi ng buong katiyakan, tinatawag ka lang niya kung ano ka. Sabi niya ikaw daw ang nagdadala ng masasarap na juice box, sabi ni Salvador na nakangiti. Hinayaan ni Jennifer si Anita na hilahin siya sa kamay hanggang makarating sila sa damuhan. Umupo siya sa tabi ni Salvador, sapat ang lapit na halos magdikit ang kanilang mga balikat at magkasama nilang pinanood ang laro ng soccer kung saan halos walang sumusunod sa rules ang mga bata at wala ring nagbibilang ng score. Palagi silang kinakawayan ni Anita mula sa field, tuluyang nakakalimutan ang laro para lang masigurong nanonood pa rin sila. Hindi sila masyadong nag-usap, wala pang masyadong masasabi, hindi pa. Pagkatapos, sa isang aksidenteng hindi sinasadya, nakapunto si Anita ng una niyang goal. Tinutukan niya ang isang bulaklak na dandelion, hindi ang bola. Pero gumulong pa rin ito papasok sa net at itinaas niya ang mga braso niya na parang nanalo siya sa World Cup. Sabay tumalon sina Jennifer at Salvador, pumapalakpak at sumisigaw sa tunay na saya. Masakit na ang kanilang mga kamay sa palakpak pero hindi nawawala ang kanilang mga ngiti. Tumakbo si Anita diretso sa kanila, hingal na hingal sa pagmamalaki. Lumuhod si Jennifer para pantayan ang kanyang mata. Nagawa mo, sabi niya. Mahigpit na nyakap ni Anita ang leeg ni Jennifer. Nakita mo, nakita mo. Nakita ko ang lahat. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Isang bata, yakap ng taong pinaniniwalaan niya. At isang babaeng nakalimot kung ano ang pakiramdam na matagpuan muli. Nang tumayo si Jennifer, basa ang kanyang mga mata pero tunay siyang nakangiti. Ang unang totoong ngiti sa loob ng 3 taon. Walang sinabi si Salvador, inabot na lang niya sa kanya ang isang juice box. Apple o grape? Napatawa siya, maliit, nanginginig pero totoo. Apple, salamat! Umupo silang muli sa damuhan at sa komportabling katahimikan may isang bagay na matagal nang basag ang tahimik na nagsimulang gumaling. 6 na buwan nang lumipas. Naging tradisyon na nila ang Saturday dinners. Bawat linggo, nagmamaneho si Jennifer ng kanyang mamahaling kotse papunta sa simpleng apartment. Sa ikalimang palapag ng gusaling may sirang elevator. Nagdadala siya ng groceries dahil hindi siya pinapayagang magdala ng kahit ano pa ni Salvador. Natuto siyang magluto ng spaghetti, paborito ni Anita. Halos hindi magkasya ang 3 sa maliit na kusina. Pero nagawan nila ng paraan, nagbabanggaan ng siko at nagtatawanan sa kaguluhan. Hindi na siya tinatawag ni Anita na mommy. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang tawag. Una naging Miss Jennifer, tapos pinaikli sa Slow. At sa tuwing naririnig iyon ni Jennifer, napapangiti siya. Slow, tingnan mo drawing ko. Slow, tulungan mo buhok ko. Slow, pwede mo bang panoorin ito? Maliliit na sandali, ordinaryong healing, at sa kung paano nakabuo sila mula rito ng isang bagay walang pangalan pero totoo. Noong gabing iyon, nakaluhod si Jennifer sa hallway, tinutulungan si Anita Itali ang bago niyang sapatos bago matulog.
Ang lumang pink shoes ay retirado na ngayon, ligtas na nakatago sa memory box katabi ng litrato ni Rowena. Ang bagong sapatos ay kulay purple. Pinili ni Anita matapos ang 2 oras na maingat na pamimili. Dahan-dahan at eksaktong itinali ni Jennifer ang sintas. Hinila niya ito ng 1 beses tapos muli. "Slow!" bulong ni Anita. Inaantok pero mausisa. "Bakit lagi mong tinatali ng 2 beses?" Huminto si Jennifer. Nakapatong ang kamay sa buhol. Tiningnan niya si Anita saka si Salvador. Nakasandal sa pintuan, tahimik na nakamasid. Binigyan siya ni Salvador ng maliit na tango, isang tahimik na oo, dahil hindi sapat ang 1 beses, mahal, marahang sabi niya. May isang espesyal na taong nagturo sa akin yan noon. At ngayon, itinuturo ko sa'yo. Tumango si Anita na parang sobrang malinaw nito. Niyakap niya si Jennifer, bumulong ng antok na good night at naglakad papunta sa kwarto na ang purple shoes ay nakatali ng tama. Tumayo sina Salvador at Jennifer sa tahimik na apartment na sa kung paano mas malaki ang pakiramdam kaysa kahit anong penthouse. 9:30, inihatid siya ni Salvador sa pinto, gaya ng bawat Sabado. Paalis na siya nang huminto siya, hawak ang susi, ang mga matay nakatingin sa isang bagay na siya lang ang nakikita. "Iniwan niya ito para sa iyo," sabi ni Salvador, hawak ang isang nakatiklop na papel. Sabi niya, ibigay ko raw kapag paalis ka na. Dahan-dahang binuksan ni Jennifer ito sa ilalim ng ilaw sa hallway at tuluyan siyang natigilan. Isang drawing. 3 stick figures sa ilalim ng maliwanag na dilaw na araw, magkakahawak kamay. Ang isa ay matangkad na may brown na buhok, Daddy. Ang nasa gitna ay may purple dress at sapatos, ako. At ang pangatlo ay may dilaw na buhok at malaking pulang ngiti, nakatayo sa tabi nila, hindi nakakulong sa kahon, hindi nakatago sa elevator, nandyan lang. Sa ilalim ng drawing sa maingat na sulat kamay ni Anita, may 3 salita. "Not mommy, better." Napahigbi si Jennifer, kalahating tawa, kalahating iyak. Idiniin niya ang drawing sa dibdib at ipinikit ang mga mata. Pagmulat niya, puno ng luha ang tingin niya, pero may liwanag din. "Better," bulong niya. "Sa tingin ko, gusto ko yan." Ngumiti si Salvador. Buong linggo niyang ginawa. Pinangako niya sa akin na hindi ko raw titingnan. Hinaplos ni Jennifer ang mga guhit ng Crayola, ang dilaw na buhok, ang mga kamay na magkakabit parang kadena. "Ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin sa better?" Nag-isip si Salvador. "Sa tingin ko, alam niyang hindi mo sinusubukang maging iba. Hindi mo pinapalitan ng kahit sino. Ikaw lang ang ikaw at para sa kanya, mas mabuti iyon kaysa kahit anong label." Maingat na tinupi ni Jennifer ang drawing at inilagay sa kanyang bag, katabi ng cellphone, wallet at lahat ng dating nagbigay kahulugan sa kanya. Uwi iyong kasama niya, bukas, ipapa-frame niya at isasabit iyon sa pader ng kanyang opisina, katabi ng glass case ng pink shoes ni Ren. 2 alaala mula sa 2 buhay, ngayon ay magkasamang nasa iisang shelf. "Same time next Saturday?" tanong niya. "Same time every Saturday," sagot ni Salvador. Tumango siya sa katumalikod pero huminto. "Salvador." "Oo." "Salamat sa pagpapahintulot na maging bahagi ako nito, kahit anuman ito." Sumandal si Salvador sa pintuan, isang lalaking matagal nang may dalang lungkot na walang mapaglagyan. "Salamat sa pagdating," sabi niya. "Iyon ang pinakamahirap, alam mo, ang simpleng magpakita." Ngumiti si Jennifer, buo, maliwanag, umaabot hanggang mata. "Natuto na ako."